Ang paninira ni Eden Sanchez Binarao ay kailan ba nag-umpisa? Ano ba ang mga kadahilanan kung bakit niya ito ginagawa? Anong klaseng paninira ang kanyang mga ginagawa? Paano siya naninira? Ano ang mga bunga ng paninira ni Eden Sanchez Binarao kay Bambet Cabrera? Isinilang ako noong ika-19 ng Disyembre 1979. Nagtapos ako ng pagka-elementarya taon ng 1991. Nagtapos ako ng high school taon ng 1997. Nagtapos ako ng technical draftsman taon ng 2000. Nagtapos ako ng college sa Pampanga Agricultural College taon ng 2008. Kumuha ako ng BS Agriculture, major in horticulture. Pagka-graduate ko sa college, pumasok ako sa seminaryo sa Pachem Missionaries. From 2008 to 2009 sa Pachem Missionaries, Tagbilaran, Bohol, ako na-assign. From 2009 to 2010, Regency program ako dahil nagkaroon ako ng karamdaman na tinatawag na amoeba at sa kinalaunan ay naging internal hemorrhage. From 2010 to 2011, sa Pachem Missionaries Taytay, Tikling ako na-assign bilang novice. From 2011 to 2012 ay balik Regency program ako dahil sobra daw akong mahiyain. From 2012 to 2014, sa Pachem Missionaries Antipolo ako na-assign. Dito'y philosophy program ang formations ko. From 2014 to 2015, sa Pachem Missionaries Binangonan ako na-assign. Dito'y nag-training ako bilang laiko at dito'y nakilala ko si Mary Joy Prado. Naging kami ni Mary Joy taon ng 2015. Umabot kami ng 10 months. Pero kahit na naghiwalay na kami, hindi na putol ang aming communications sa text messages. Nagtatawagan at nag-uusap sa chat sa Facebook accounts. Naputol lang ang aming communications nang siya ay tuluyan ng magpakasal at mag-asawa. Na-assign ako sa Pachem Missionaries, Magalang, Pampanga, taon ng 2015 to 2016. Kahit na nandito ako, may contacts pa rin kami ni Mary Joy. Nahinto lang ang lahat nang siya ay tuluyang magpakasal at mag-asawa. Sa pamamalagi ko dito, nakilala ko si Eden Sanchez Binarao. Pero kahit na nagkilala kami, girlfriend ko noon si Mary Joy Prado. Kaya't walang katotohanan ang sinasabi ni Eden Sanchez Binarao na naging kami noong 2015. Gaya ng sinasabi niya sa isang chat ng conversations nila ng isang kaibigan. Sa panahong kami ay nag-uusap at magkasama ni Eden sa taon ng 2015, ay hindi totoo na girlfriend ko siya sa panahong ito.
Dahil ng mga taon na ito ay si Mary Joy Prado ang girlfriend ko. Bago pumasok ang taon ng 2016 ay tuluyan ng hindi nagparamdam si Mary Joy dahil siya ay lumagay na sa tahimik kapiling ang kanyang mahal na asawa. Nakilala ko si Eden sa isang tindahan na malapit sa Pachem Seminary. Nagpapaload ako noon dahil tatawag ako sa nanay ko na nag-aalala ng mga panahon na ito. Nagpapaload ako noon dahil tatawag ako sa nanay ko na nag-aalala. Nang mga panahon na ito ay may sakit ako. Nagnanumb ang aking buong katawan. Si Eden Binarao ay hindi ko masyadong kilala noon. Nakilala ko siya sa isang tindahan. Nagpapaload ako noon. Nilapitan niya ako. Nagpakilala siya bilang manghihilot ng mga pilay at nagmamassage. Masakit ang buong katawan ko noon. Dinala ko siya sa loob ng seminaryo. Doon ay nagpamassage ako. Ang simula ng aking pagpapamassage sa kanya ay ang simula ng sunod-sunod na pagtawag sa kanya ng mga kaparian at mga seminarista para magpamassage sa kanila. Magmassage sa kanila. Yun din ang simula ng aming pagkakaibigan. Madalas kaming mag-usap at maglaro ng chess. At siya ay mabait at masipag. Isang tawag lang sa kanya ay agad-agad siya ay nandyan. Kung kailangan namin ng tulong at sakaling siya ay tinawag, ura-uradang nandyan siya kaagad. Hindi siya marunong humindi. Hindi siya marunong tumanggi. Napakabait niyang tao. Parating tumatawa na parang walang problema. Lahat ng hilingin mo ay ibibigay niya basta't kaya niya. Walang kapagod-pagod. 24/7 ang kanyang kawang-gawa. Hindi siya tumatanggap ng bayad kapag nagpapamasahe kami sa kanya. Kusa naming inilalagay ang mga bayad namin sa kanyang bag na hindi niya alam. Malambing na tao si Eden. 24/7 kung mag-text at tumawag sa cellphone. 24/7 din ang kanyang ibinibigay na pagtulong sa amin. Kaya't hindi nakapagtatakang mahulog ang loob ko sa kanya. Ang tingin ko sa kanya ay perfect at banal na tunay na anak ng Diyos. Magaan ang loob ko sa kanya. Kami ang madalas na magkasama, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Madalas kaming mag-usap sa tuwing hinihintay niya ang kanyang anak sa pagkadalaga sa eskwelahan. Ang eskwelahan ng kanyang anak ay katabi lang ng seminaryo namin. Madalas niya akong dalhan ng mga maliliit na mga bulaklak noon at maliliit na mga halamang gamot. Maraming nagsasabi na si Eden Sanchez Binarao ay may sayad, baliw, sira ang utak, may saltik, kulang-kulang, may 99. Lahat na ng mga panlalait sa kanya ay naririnig ko mula sa iba't ibang mga tao.
Madalas ipakita sa akin ni Eden Benarao ang dalawa niyang ID na nakasaad doon na siya ay may mental disability. Ipinagmamalaki niya na may discounts siya sa mga sinasakyan niya sa tuwing magbebiyahe siya at kakain sa mga fast foods. Makikita sa kanyang mga galaw at estilo ng pananamit at pananalita na siya ay may mental disability. Madalas nakakatanggap ako ng mga salita na nanggagaling sa aking mga kaibigan at sa kanyang mga kamag-anak. Mga pananalitang, alam mo nang may sira ang utak niya, bakit mo pinatulan? Masakit sa tenga pero yan ang totoo. Ang lahat ng ito ay hindi ko pinapansin dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko nakikita ang kanyang kapansanan. Ang tanging nakikita ko sa kanya ay ang salitang pagmamahal na siya ay hindi dapat hinuhusgahan dahil kahit na siya ay ganyan, siya pa rin ay nabibilang sa mga pinakamamahal ng Diyos. Si Eden ay simpleng babae. Mahaba ang buhok niya noon. Madaldal. Parating tumatawa. Simple pumustura sa mukha. Kapag hindi sinusumpong ng mental disability ay tao kung manamit, mabait, matulungin, maasikaso, makadiyos. Lahat ng mga katangiang ito ay siyang mga dahilan para mahulog ang loob ko sa kanya at tuluyang tumibok ang aking puso mula sa matagal na pagkakahimlay. Niligawan ko si Eden Benarao buwan ng Hulyo, taon ng 2016. Nang mga panahong ito ay wala na ako sa Magalang, Pampanga. Nalipat na ako sa Pacem Missionaries E. Rodriguez, Cubao. Kasalukuyan na ng aking first year theology ng mga panahong ito. Nanligaw ako sa kanya sa pamamagitan ng text messages at hindi ako nanligaw ng harapan o personalan. Sinagot niya ako sa text messages 24/7 kung mag-text at tumawag. Buwan ng Hulyo nang ako ay kanyang sagutin. Hindi totoo na July 16, 2016 niya ako sinagot. Napag-usapan namin ang petsa ng July 16 dahil ang kanyang kaarawan ay January 16. Dito ko lubusang nakilala ng buo ang pagkatao ni Eden Benarao, dahilan para magdesisyon ako na humiwalay sa kanya at tapusin kung anuman ang namamagitan sa amin. Bagay na hindi niya tinatanggap hanggang ngayon. Lahat ng pagkakakilala ko sa kanya noong una ko pa siyang makilala at makasama ay puro balat kayo lamang. Lahat ay bumaligtad. Kunwari malinis ka, hindi ka malinis. Sa aming relasyon ay sinisikil niya ako. Hindi ka malinis. Gusto niya Kunwari parati siya malinis ka, ang nasusunod hindi ka malinis. at nakapangyayari. Kapag ginusto niya ay agad-agad ay nakukuha niya. Kapag ayaw niya, wala akong magawa. Para sa kanya, parati siya ang tama
at ako ang parati ang mali. Kunwari malinis ka. Siya ang Hindi ka parating malinis. walang kasalanan at ako ang parating nakakagawa ng mali Kunwari malinis ka. Hindi ka at malinis. parating nakakagawa ng mga kasalanan at wala nang ginawang tama. Nag-aaral pa ako noon sa first year theology, pero ang gusto niya ay lumabas ako sa seminaryo para makapagpakasal na kaming dalawa. Kunwari malinis ka. Hindi ka malinis. Kapag hindi ako sumusunod sa lahat ng mga kagustuhan niya, ay ikinakalat niya ang lahat ng aming mga larawan sa social media, sa mga tao, at sa lahat ng pwede niyang kausapin. Hello? Ikinakalat Ako rin po niya si ang aming mga Eden chat Sanchez. conversations Sinaraw na at pati na ang aming mga May text mensahe ako messages. kay Nakasave Mr. lahat sa kanyang Norberto cellphone Bambem ang aking mga text messages Rosario from Cabrera. 2015 Tapos sasabihin mo hanggang hindi ikaw yung nagte-text 2020. doon. kahit Tapos na sasabihin mo simpleng hindi ikaw yung hi nagte-text doon. at hello Tapos sasabihin mo ay hindi hindi ikaw niya yung binubura. nagte-text doon. Kapag nagalit Bakit siya nagsisinungaling sa akin, ka? ang lahat Pati ng yung mga text babaeng nasa messages na ito Palawan, ay dinamay mo. ipino-forward niya sa Dinamay akin mo. bilang panunumbat Wala naman akong at mga binanggit doon ebidensya daw. na pati yun. At ipino-forward niya lahat ng Total ito sa napatunayan din lahat ng ng babae aming yun mga na kaparian sinungaling ka. sa seminaryo at mga Sipin mo taong makikita niya kakilala sa niya Facebook at ko sa yung lahat ng mga contact magkatabi numbers tayo sa higaan. na makikita Oh. sa kanyang Nagsisinungaling cellular ka. phone. Buti na lang hindi ko Ipinapakita pinapost pa dito niya sa sa lahat ng YouTube mga yung taong napupuntahan sa video yung mga niya at yung mga nakakasalamuhan natin, niya mga post natin kahit doon sa saan siya Facebook. magpunta Yung magkatabi kay tayo sa kilala higaan. niya o hindi Oh. niya kakilala. Tapos Dahil hindi ako pumayag na magpakasal sasabihin mo, sa kanya, ay, kaliwat kanan hindi mo ang sinabi na kanyang mga pakakasalan mo paninira. ako? Oh. Madalas pa niyang Sasabihin sabihin na kolonel Ay, ang kanyang hindi mo sinabi uncle. na pakakasalan mo ako? Kapag hindi ko Oh. daw siya pinakasalan, Sasabihin mo, ay pwede niya akong hindi ipakulong, mo sinabi na pakakasalan ipahuli, mo ako? at ipabaril sa kanyang uncle, retired colonel. Ang sabi pa niya sa akin, sisirain kita sa mga kaparian diyan sa seminaryo. Kapag sirang-sira ka na, palalayasin ka diyan sa loob ng seminaryo. At kapag pinalayas ka na sa ayaw mo at sa gusto, babalik at babalik ka rin sa akin. At kapag bumalik ka sa akin, pakakasal tayong Oh. dalawa. Sasabihin mo, ay, hindi mo sinabi na pakakasalan mo ako? Oh. Sasabihin mo, ay, Sa hindi mo tuwing sinabi na magkakaroon ng pakakasalan council mo ako? meeting Oh. ng mga kaparian sa Sasabihin Pacem mo, Missionaries ay, na ginaganap hindi mo sinabi ang na meeting sa pakakasalan Magalang, mo ako? Pampanga, na kung saan ay doon si Eden Benarao, ay isa-isa niyang pinupuntahan ang mga Sipin mo makikita kaparian. niya sa Facebook ko Ipinapakita niya ang lahat magkatabi ng tayo aming sa mga higaan. larawan Oh. at sinasabi niya Nagsisinungaling ka. ito ang mga Buti na lang hindi ebidensya ko pinapost dito na may sa nangyari YouTube sa yung aming ano dalawa. Sa Sinasabi video niya yung na mga- minolestya ko daw siya Yung mga ano at natin, mga pinagpahawak post ko daw natin doon sa ang mga Facebook. masaselang Yung bahagi magkatabi tayo ng sa kanyang higaan. katawan. Oh. At sinasabi rin niya na pagkatapos Tapos ko siyang pinatungan, ay iniwanan ko na siya. Ipinapakita rin niya ang lahat ng aming mga conversations sa text messages at sa private chat messages. Tapos Ang sasabihin mo, impormasyong hindi ito ikaw ay yung nakuha ko nagte-text doon. sa isa sa mga Aba, kaparian Norberto, na nakausap niya na madalas kong kausap mamulat ka sa at sa mga katotohanan. seminarista na nakatira doon Hindi ka nahiya sa mga YouTube. tao Pinopost mo. at sa mga tao Kunwari, na malinis nakatira ka.
Hindi ka na may malinis. kaugnayan sa seminaryo Kunwari doon sa malinis Magalang, ka. Pampanga, Hindi ka malinis. at sa mga Kunwari benefactors na malinis nandoon ka. na may Hindi ka kaugnayan malinis. rin sa seminaryo. From 2016 to 2020 ay nagbibingi-bingihan ako sa mga naririnig kong mga paninira sa akin. Bagay na hindi ko binigyan ng pansin hanggang sa mapanood ko ang isa sa mga video ni Eden Benarao na ang laman ay puro paninira at nagdesisyon akong magsalita kahit na pinipigilan ako ng aking pamilya, mga kaibigan at mga directors sa pelikula. Madalas ako ay nakakaranas ng depresyon dahil sa ginagawang pag-atake ni Eden Benarao sa akin. Minsan naisip ko ang magpakamatay. Ang tingin ko sa akin sarili ay walang kwenta dahil wala na akong nagawang tama kay Eden. Kahit na ako ang gumagawa ng mga paraan para mag-ayos kaming dalawa, na siya parati ang sumisira. Madalas akong umiyak sa kwarto ko at sa loob ng simbahan. Minsan kikita akong palakad-lakad sa daan dito sa barangay Torda Coron, Palawan. Madalas nakatambay ako sa kahit saan, umaakyat sa bundok, nakatulala na kahit na malalim na ang gabi. Gabi na ako madalas umuwi sa kumbentong tinutuluyan ko. Nawalan ako ng tiwala sa mga tao dahil ang tingin ko sa kanila ay si Eden Sanchez Benarao. Si Eden Benarao ang huling babae na naging girlfriend ko dahil kung may nagugustuhan man ako ay natatakot na akong lumapit at manligaw dahil ang tingin ko sa kanila ay si Eden Sanchez Benarao. Kapag mahigpit ang hawak sa ibon, ito ay mamamatay. Kapag maluwag naman ang hawak, ito ay makakawala at tuluyang makatakas. Kung ikaw ay sinagot ng iyong minamahal, o kung ikaw ay nagbigay ng matamis na oo sa iyong manliligaw, ang inyong relasyon ay mamamatay kung mahigpit ang pagkakahawak at kakawala ito kung maluwag naman. Pantay at balanse na pagmamahalan ang kailangan ng bawat isa. Hindi porket nagkaroon ka ng minamahal ay kaya mo nang gawin lahat ng iyong kagustuhan. Ang tunay na pagmamahal ay may kalayaan. Ang sabi nga ni Freddie Aguilar, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Huwag magbilang na mga sisiw hanggat hindi pa napipisa ang mga itlog. Matutong kumilatis bago ka magtiwala. Kunwari malinis ka. Hindi ka malinis. 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 Kunwari malinis ka. Hindi ka malinis.